hingi lang po sana ako ng reaction regarding po dun sa Senate hearing nila Senator Amy Marcos. Ano po masasabi niyo doon, sir? Na ngayon ay kumalas na sa alyansa. Sinabi ko na yun, yung Senate hearing na yun, sabi ko, kasi hindi po ba, sabi niya, gusto niyang malaman kung ano nangyari, anong nangyari, video na nga lahat, kita na ng buong mundo kung ano nangyari. Sabi niya, gusto kong malaman kung sumunod ang pulis. Alam na nga natin lahat, hindi sumunod ang pulis sa batas Gusto kong malaman, kung may jurisdiction na wala, kung meron bang, ano ba yung Interpol. Lahat po yun, alam na natin kaya sabi ko, hindi ba tinanong ako ng mga reporters sa isang forum. Kasi before nag-ano siya ng Senate hearing, sabi niya, hindi na siya attend ng rally ng alyansa. Hindi ba ang sagot ko? Balat kayo pala ang buhay sa mundo, bulayin mo lelang mo. Alam mo, ang problema sa babaeng yan, namangka siya sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Binabanatan niya kapatid niya, pero nagkakandara pa siya na itaas ang kamay niya ng kapatid niya. Pagkatapos, nung nakita niya nakakita na naman siya ng oportunidad na pwedeng maalin siya ng mga Duterte, eto na naman siya. Tapos, eto na. Di ba, yung kanyang kapatid, hindi na siya binabanggit. 2, 3 beses na yata sa rally. Kaya no choice ngayon siya. Kaya sabi niya, she bolted. Hindi, you did not bolt, you were fired. Tinanggal ka talaga ng alyansa. Kaya, tingnan nyo, ang survey niya, ang trajectory niya pabagsak. Kasi nga, ang tao, wala nang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. Wala nang pagtitiwala. Kaya kahit anong gawin niya pa ngayon, well, pero sabi nga ng mga Kastila, merece, you deserve it. Pero sir, saan kaya patutungo yung ginawa nilang hearing na yan? May makakasuhan ba? Saan kaya patutungo yung ginawang hearing nila, Senator? May makakasuhan po ba? Sa programa ko, sa SMNN, sabi ko sa kanya, publicly, pati sa TikTok, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag ng batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. Yun, ang hamon ko sa kanya. Hindi naman siyempre gagawin niya. Kasi nga, balat kayo siya. Thank you, sir. Attorney Ian Cruz po, GMA Integrated News. Sir, nabanggit ng spokesperson ng ICC na sabi nga kung i-grant yung interim release, kailangan fully prepared at nagko-cooperate ang bansa para sa mga guidelines ng ICC. Kasi kung hindi na mangyayari yun, magkakaroon daw ng international accountability. Ano bang ibig sabihin nila magko-cooperate ang gobyerno natin? Yes, sir. Anong ibig nila sabihin ng magko-cooperate? Magko-cooperate, sir, kasi kailangan siyempre yung terms nila sa pag-release susundin natin. Pero hindi naman pa sinabi kung saan bansa, kung saan estado siya dadalhin, kailangan magko-coordinate yung bansa at susunod sa ICC rules. Wala namang magagawa yung kung totoo na itong bansa natin nagko-cooperate. Hindi lang nga nag-cooperate, sila nga mismo pinagkanulo na nga nila si Presidente Duterte. Wala silang choice kung hindi sumunod sa conditions of release. Pero ako, alam mo ako, yan, pwede lang yan dahil nga hindi pa nagdidesisyon ng Korte Suprema. Kasi sa akin talagang paniniwala, talagang mali, illegal ang ginawa ng gobyerno, kaya ang gobyerno dapat ibalik ang presidente on its own. Hindi na sila mag-antay doon pa sa mga interim release. Kailangan sila mismo magsabi sa ICC, mali ang ginawa namin, kukunin na namin yan si Presidente Duterte at
dito na lang namin lilitisin yan sa mga akusasyon laban sa kanya. Of course it can do that. Ibibigay This siya ng is ICC. government. If you are a government, you can do anything you want to do in relation to other countries and other institutions. There are so many channels by which a government can compel or can demand or can request the return of a citizen of its country. Marami. May diplomatic channels. Maraming komunikasyon na po pwedeng gawin. Gaya nga na sinabi ko, nangyari na nga yan Isinuko ng isang bansa na convict. Bumaliktad yung nagsuko. Sabi niya, ayaw na namin. Withdraw na kami amin na yan. Binalik. Walang magagawa ang ICC. Kasi ang ICC is dependent on the member states. Wala siyang kapangyarihan kung hindi magko-cooperate yung mga membro. Kahit ano pang gawin niya, kung ayaw isuko ng isang bansa, wala siyang magagawa. Wala naman siyang pulis. Siya papatupad. Hindi siya makapasok kung ayaw ng bansa. Kaya tingnan mo, wala siyang magawa kay Putin. Wala siyang magagawa kay Netanyahu. Netanyahu, wala siyang magawa. Kasi binibili siya ni Trump. Di ba tinanggalan siya ng kontribusyon? Kasi yung mga yan, they depend on the contributions of member states. Ay, ang laki ng kontribusyon ng Amerika. Hindi pa siya miyembro, pero nagko-contribute siya. O, di ba sinasabi ni Trump, itong mga ito, mga politik, mga pinopoliticize ninyo, kaya ayaw namin sa inyo. Actually, yun ang ginawa nila sa Pilipinas. They want to justify their existence, kaya nag-release sila ng warrant of arrest. Kasi yung warrant of arrest nila dun sa ibang leaders, hindi naman napapatupad Kasi ayaw nga ng mga bansa. Attorney, ang sinasabi ng ilang lawyers na mga ICC accredited, kapag inavail mo yung interim release, parang kinikilala mo na rin yung jurisdiction ng ICC. Tama Not necessarily. Kasi kung ako abogado, and I think the lawyer Nicholas Kaufman will do, is, alam nyo sa batas, pag ikaw ay nag-file ng isang petition or a motion, at sinabi mong ad cautelam po ito, ibig sabihin, we're filing this with caution on the assumption that you have jurisdiction, but we believe you don't have jurisdiction. But nandyan na yan, kaya nagpapile pa rin kami. Ad cautelam ang tawag doon, with great caution. Kumaga, playing safe lang po kami. Since ayaw nyo tanggapin na wala kayong jurisdiction, o edi gagamitin muna namin yung sistema nyo para mai-release ang kliyente namin. Attorney, kailan po ang punta nyo sa dahig at hanggang kailan kayo mananatili doon? Depende ko kasi, hindi pa ko namin malaman kung i-schedule ang arguments doon sa aming pinail na petition for writ of habeas corpus. So, pag natapos yun, halimbawa, in-schedule nila, o hindi atin tayo, hindi mo tayo makalas. Meanwhile, ako ay nag-apply na ng visa. Kaya, pupunta ako sa Hague, pagtapos na yung oral arguments, at meron na rin akong visa. Eh ako naman pupunta doon, isa lang naman ang layunin ko doon, dahil ang akin ng posisyon. Ang dapat ng mga abogado doon, ay yung mga nagpa-practice doon. Sila nakakaalam ng diskarte roon sa loob ng ICC. Kaya tama yung ginawa ni Inday Sara. Kaya nakita nyo, never akong nag-alok sa sarili ko na maging abogado. Pinabayaan ko sila. Never. Maraming abogado nag-aalok doon. Nagpipresenta. Ngayon, natanggihan tuloy sila publicly. Kasi nga, dapat talaga yung mga abogado roon, sila nakakaalam Sila ang magagaling doon. Ang mga abogadong Pilipino, magbibigay lang ng insights sa batas natin at gamitin nila. Yun lang ang magiging papel. Ako, pupunta doon for one reason only. Gusto ko lang malaman ng kaibigan kong presidente, di ba ako nagpatakbo sa kanya, ganun kami. Gusto ko lang malaman niya, kahit na hindi ako makakapasok doon, kung hindi man ako makapasok, nandun ako at ako'y nakikiisa sa iyo. Yun lang ang akin.
Malaman niya lang okay na sa akin. Kasi ako, kung ako nakakulong, at nalaman ko yung kaibigan ko na doon, matutuwa ako. Pero mo, nandito, kahit na hindi ako makita.